to survive without us, Israel. If I didn't get involved and if I didn't blow up those nuclear, essentially soon-to-be nuclear weapons, the dust, as I call it, Israel would have been terminated months ago and years ago. Wala na ang Israel kung hindi nakialam ang Amerika, ayon kay United States President Donald Trump. Malinaw sa pahayag na ito na may impluwensya nga si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu upang atakihin ng Amerika ang Iran, bagay na noong una ay itinatanggi ni Trump. Ang mga pabor at suporta ng US leader kay Netanyahu ay indikasyon ng malalim na ugnayan ng dalawang leader. At sa pagpunta ni Netanyahu sa Amerika, walang ibang pinaka-agenda ang kanilang pagkikita kundi mag-usap tungkol sa Iran. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. Batay sa ulat ng international media, isang intelligence report at ebidensya laban sa Iran ang nakatakdang iparating mismo ni Netanyahu kay Trump, at ito ay ang tungkol sa nuclear program ng Iran na umano ay kasalukuyang dinedevelop na sa Peacocks Mountain. Sa gitna ito ng pahayag ni Trump na muling pagkikita ng mga negotiator para muling buhayin ang diplomasya sa pagitan ng US, Israel at Iran. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we can make a deal. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard. Pero gaya ng inaasahan, mariin itong itinanggi ng Iran, lalo't hayag naman sa magkabilang panig ang kawalang tiwala, lalo na ang Iran. Usap-usapan sa international media na ang mga pahayag ni Trump ay estratehiya lamang upang lansingin ang publiko sa tunay nilang plano. درخواست مذاکره از سوی ایران خبرسازی است که طرف‌های مقابل هر از مدت یک بار انجام میدن. این مواردی که گفته شده بله میانجی‌ها ممکن هست پیام‌هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن. Samantala, sa usapin patungkol sa Turkey, sinabi ni Trump na hindi siya mapipigilan ni Netanyahu na bentahan ito ng F-35 jet fighter. Ayon kay Trump, kaibigan din niya si Turkish President Tayyip Erdogan at walang sigalot sa pagitan ng Amerika at Turkey. Ang Turkey ay kilalang kaalyado ng Iran. Nauna nang nagpahayag ng pangamba ang mga kritiko ni Trump na kung mapasa sa kamay ng Turkey ang F-35 warplane, posibleng gamitin nito ang teknolohiya ng nasabing warplane sa maling paraan. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling and not. Turkey's been a tremendous ally for me. If it's up to Turkey, Turkey's not a big fan of Israel, you know that, right? And not a big fan of Bibi. But they've been great for me. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.